Ay, parang naulit ah. Pag-usapan naman po natin etong mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez against BP Sara. Kasi itong si BP Sara, mga kababayan, ang dami niyang press release, ang dami niyang mga angal, ang dami niyang mga nasisita, ang dami niyang napupuna. Ngayon, nainis na ito si Speaker Martin Romualdez kay BP Sara at nagsalita na po ito. At ano ang kanyang sinabi, mga kababayan? Puntahan muna natin yung balita tungkol po doon sa sinasabi ni Sara Duterte na siya ay naaawa sa kanyang mga tauhan. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang Caraga Region kahapon para sa Thanksgiving activity sa founding anniversary ng Office of the Vice President. Nakasimpatya naman ang Vice Presidente sa kanyang mga kasamahan sa OVP na patuloy na ginigisa sa pagdinig sa Kamara. Nagbabalita at nagsaserbisyo sa Caraga si Hernel Tocmo. Hernel. Robert, naawa na si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga opisyal at mga empleyado ng Office of the Vice President sa gitna ng anyay panggigipit ng Kongreso sa kanilang opisina sa kanyang pagbisita sa Butuan City, Agusan del Norte kahapon sa Thanksgiving activity na kabilang sa selebrasyon ng 89th founding anniversary ng OVP. Binanggit ni Duterte na kasalukuyan itong hinaharap ang pinakamatinding hamon. Anya na damay ang kanyang mga kasama sa trabaho, pati na ang kanilang trabaho at reputasyon na dapat sana ay inirekta sa kanya ang panggigipit at paninira. Itinanggi naman ni Duterte ang paratang ng isang mambabatas na nasa Caraga Region siya dahil nandun umano nagtatago ang isa sa mga hinahanap na staff na si Gina Acosta. Sabi ng Vice Presidente na maaaring mawala ng trabaho ang mahigit 100 tauhan at maaaring mapipilitang maisara ang ilang satellite offices kung mabawasan ng malaki ang kanilang pondo. Itinanggi rin ni Duterte na duplication ang ginagawa ng kanilang opisina sa mga programa ng mga ahensya ng gobyerno dahil ang pagbibigay umano ng tulong mula sa OVP nagsimula pa umano kay dating Vice President Noli de Castro. Kaserbisyo mo sa Caraga Region, Hernel Tocmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Israel. Okay, ayon sa balita, mga kababayan, at doon sa press release, yung statement ni Sara Duterte ay sinasabi nito na naawa na nga daw po siya sa kanyang mga tauhan. Una, dahil ito daw po ay ginigisa doon sa Kamara at kung ano-ano ang ibinibintang at tinatanong sa kanila na nahihirapan na nga daw pong sumagot, mga ka-JP Natics. Pangalawa, yung sinasabi niya na naaawa siya doon sa mga tauhan niya sapagkat maaring 200 na tao daw po ang dito ay mawalan ng trabaho at magsara din yung kanilang mga satellites. Sa kanyang pagsasalita na yan na naaawa daw siya sa kanyang mga tauhan, na ipinapakita niya ang kanyang simpatya, sumagot po si Speaker Martin Romualdez, mga ka-JP Natics, sa kanya. At ito po ang sinabi. Speaker, BP Sara should attend hearing. Diba? Explain confidential funds. Sabi pa ni Speaker, Vice President Sara Duterte to personally attend the ongoing House investigation into the alleged misuse of 12.5 million in confidential funds under the leadership at the Office of the Vice President and the Department of Education. Dapat lang siyang sumipot. Ito, ayon kay Speaker dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-eksplika. Dahil lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata ang may alam kung anong nangyayari dyan sa mga pondo Kaya dapat siya ang mag-eksplika. Diba? Nakita naman natin kahapon, mga kababayan, etong si Attorney Zulaika Lopez. Diba? Napansin natin, isang tawag dito, city administrator. Tapos siya ay chief of staff. Pero, mga kababayan, as a chief of staff, parang sinasabi niya, ipinipilit niya, pag sa utilization, disbursement, ng confidential funds, wala siyang kinalaman. Ang alam niya lang ay pumirma. Diba? So, kung makikita natin, yung kanilang function ay hindi po nagagawa. Parang dami lang talaga itong mga ito. Parang itinayo dyan. Diyan ka lang
robot kita. Kapag may pagagawa ako sa'yo, doon ka lang kikilos. Ganon ang nangyayari. Tapos, sabi pa niya, the leader of the 300 plus strong House of Representative, sorry. Di dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika. Dahil lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata ang may alam kung anong nangyayari dyan sa mga pondo. Kaya dapat siya mag-explain. The leader of the 300 plus House of Representatives said that Duterte should not pass the responsibility of explaining the funds in question to her subordinates. Huwag niyang ibigay sa mga opisyalis niya na OBP at sa DepEd, sana lang magsalita siya. Correct. Mga kababayan, kung naawa ka pala, dahil hindi nga makasagot yung mga not unless pinipigilan mo sila na magsalita. Pero ako, nagkakaroon na rin ako ng konting simpatiya dun sa mga tao niya na parang ang tingin ko talaga, mga kababayan, ginagamit niya lang ito ng mga tau-tauhan. Pero yung original function nila as designated dun sa kanilang mga pwesto, hindi po talaga nagagamit. Kaya nga, yung word na compartmentalize, talagang akmang-akma. Napakagulo po ng structure ng OBP at ganun din ng DepEd. Parang sila ay nandyan lang para pag tinawag, kakalabitin, sususian, saka lang kikilos. Diba? Ngayon, mga ka-GPnatics, sabi ni Speaker, the House Committee on Good Government and Public Accountability, also known as the Blue Ribbon Committee, has been investigating the alleged misuse of funds, holding 6 hearings so far. However, Duterte has only attended the first session where she refused to take an oath and left after reading a prepared statement. Several OBP officials described as part of Duterte's inner circle, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, Special Disbursement Officer Gina Acosta, and husband and wife Edward and Sunshine Paharda have also failed to attend despite being summoned, prompting contempt citation and arrest orders. The probe gained momentum when OBP Undersecretary and Chief of Staff Zulaika Lopez appeared during the 6th hearing under subpoena. Her evasive answer, however, led to a contempt citation and detention for undue interference in the proceedings. O, kita nyo mga kababayan, naawa siya. Diba? Ngayon, na-cite in contempt itong si Zulaika Lopez. Na nakita naman natin isang abogado o isang abogada, pero parang hindi niya alam yung kanyang function as the Chief of Staff. Kasi hindi po dumadaan daw, di umano sa kanya, yung confidential funds. Yung under niya na 2 tao, yun pa yung nakakaalam, yung SDO niya, mga kababayan. Pero siya, under niya, pero in a certain matters lang daw yung, tawag dito, yung paghawak niya dun sa tao. Hindi raw fully control, mga kababayan. Now, eto kung naawa ka dun sa tao, at wala naman talaga silang alam, at sila yung magigisa, like, katulad din ng tatay mo, naawa ko sa kanila. I will take all the full responsibility that everything that might happen, or that happening, or that happened. O, tapos sasabihin, dito, mga kababayan, naawa ko, pero ayaw mong umattend. Ikaw nga yung hinahanap dito So mag-take ka ng oath. Diba? Tama yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, kung ikaw ay naaawa sa tao mo, umattend ka, harapin mo ang quad. Para ngayon, ikaw, mag-take ka ng oath. Sabi mo naaawa ka. Sabi mo, hindi ka uma-attend sa quad dahil hindi ka nakaka-receive ng sinasabi mo na invitation. Nung nagpunta ka sa hearing ni Duterte, binigyan ka ngayon ng invitation. Pero, pinakawalan mo na naman ang pagkakataon para maipakita at para patunayan na mali yung mga paratang sa'yo. Instead, ang ginagawa mo na umarap sa Quadcom or doon sa Committee on Good Government and Public Accountability, ang ginagawa mo, sa social media ka umaharap at ang mga taga-tanong mo at yung mga tao
na nag-a-ask ng question sa'yo ay puro DDS. Diba? Masasagot ba niyan yung mga hinahanap na sagot ng Congress? Masasagot ba niyan at maililigtas yung mga tao mo na sinasabi mo kawawa dahil ginigisa, dahil ginigipit, hinaharas, at pag hindi nakuha yung gusto, ay kinukulong. Yan kasi ang paratang ni Sara eh. Tapos ngayon, sabi niya, mga kababayan, naaawa pa ako dun sa mga tao ng OBP, tao ng DepEd, lalong-lalo na sa DepEd, sinabi niya, dahil ngayon, kulang kami ng budget. Marahil 200 na mga empleyado mawawala ng trabaho at ilang mga satellites ang magsasara. Tingnan mo mga ka-JP Natics ang katarantadahan ng isang babaeng ito. Sorry to use or utilize that word, but isipin po ninyo, napaka-ipokrito. Bakit? Sinabi niya nung una that they can actually, that the OBP is still continue to function kahit ganun lang, kahit piso pa nga. Sabi niya, kahit piso pa ang ibigay sa kanya, okay lang. Pero kung tutusin, di ba? Alam naman natin na may mga tao yan, tumatakbo ang agency na yan, OBP. Kung piso lang ang ibibigay mo, saan manggagaling yung kanilang papasahod? Kaya, ang ginawa ng House, mga kababayan, ay binigyan lamang ng pondo yung OBP nasa 700 ata, di ba? 700 million. Mataas pa rin kumpara po doon kay BP Leni nung meron siya. Pero si BP Leni, yung 700 million na yan, eh alam na, iyan ay para doon sa mga tao, at least sila ay makapag-function. Sila ay matuloy pa rin nila yung ginagawa nila. Hindi sinunod si Sara na 1 peso lang ang ibigay. Gaya ng ginawa dati nitong si Digong sa human rights. Na piso lang ang binigay. Hindi yun ginawa, mga kababayan. Kasi alam ng mga kongresista natin na mayroong mga tao nagtatrabaho under her. At hindi naman pwede sila magtrabaho na pro bono. Hindi naman pwede sila magtrabaho na wala silang matatanggap na pera o wala silang sasahurin. 'Di ba? Eh kung sinasabi mo noon na kahit piso lang yan, the office of the OBP will still continue to function, o bakit ka ngayon umaangal? Bakit mo ngayon sinasabi na kailangan dagdagan, ibalik ng Senado yung nawawala na hinihingi mo? 'Di ba? Kung tutuusin, mga ka-JP Natics, ang dapat sisihin kung may mawawalan ng trabaho, kung may mawawalan o magsasarado ng mga satellites, si BP Sara yun. Bakit? Binibigyan siya ng pagkakataon to explain herself. 'Di ba? Kung saan niya gagamitin yung pondo at kung paano niya ginamit para nang sa ganon ma-justify at makita ng mga kongresista natin kung yun ba ay karapat-dapat na ibigay sa kanya. Eh ang nangyayari lang eh, mukhang pera-pera lang eh. Parang pag siya sinita, nagtatantrums. 'Di ba? Tapos pag nagtantrums, biglang sa dulo, sasabihin, ginigipit nyo kami. Kaya maraming tao ngayon ang mawawalan ng trabaho. Parang ipinapasa pa nila yung burden doon sa Kamara. Na siya naman ang nagpasya, hindi niya pinaglaban. 'Di ba? Hindi niya pinaglaban yung budget ng mga tao niya. At isa pa, sinasabi dito, hindi mo naman kailangan talaga ng ganoong kalaking budget. Bakit? Unang-una, redundant na yung mga ginagawa nyo dyan sa OBP. Kasi yan ay trabaho ng mga ibang agency. Like for example, mga kababayan, DSWD. Diba? Trabaho nila yan eh. Kinukuha mo pa para lang magpa-epal ka. Diba? Oh. Mga kababayan, tingnan nyo maigi. Diba? Yun ang totoo.
Si Sara Duterte wala pong pakialam sa inyo. Sinasabi niya lang yan sa bibig niya, pero tingnan niyo naman ang outcome. Kasi she should, the first na dapat tumulong doon sa mga tao niya. Okay, sige. Sabihin niya sana, sasamahan ko kayo, magsama-sama tayo. Or, no need, hindi nyo na rin kailangan pumunta. Ako na lang ang haharap kung totoong leader talaga siya. 'Di ba? Pero nga naman, hindi mo rin pwedeng i-alis na siya lang ang pupunta. Kailangan pumunta pa rin yung mga tao niya. Baka mamaya ito kasi, ang gagawin lang niya I invoke my rights against self-incrimination. O, ganun lang ang sasabihin niya. 'Di ba? Mabuti nga kahapon nahuli pa rin yung kanyang chief of staff Biruin nyo mga kababayan, yung dokumento po ng COA, ayaw nilang ipalabas, ayaw nilang ibigay, pinipigilan nila na ibigay daw sa Kongreso. Oh, ang paliwanag ng abogado niya that is not the intention. Oh, bakit di na lang nila pabayaan? Unang-una, yun ay trabaho ng COA. Diba? At trabaho din ng Kongreso na imbestigahan. Kasi sila yung nagbibigay ng budget Sila yung nagbibigay kung magkano. Tapos ngayon, gusto ni Sara, 2 billion. Diba? 2 billion ang ibibigay sa kanya. Pero ayaw niya na halungkatin kung saan niya ginagamit yung pondo. Ngayon pa lang nakikita natin ang dami ng mga katarantaduhan. Si Mary Grace Piatos, nandyan yung fraudulent activity niya paggamit ng ibang acknowledgement receipt galing sa AFP. Nandyan si Yoyoy Villamin. Diba? O Kokoy Villamin. Mga ka-GPnatics, dyan pala, makikita pa natin dyan, meron pang acknowledgement receipt na dumating ang confidential funds. Ano na around December 25, something like that. Pero merong acknowledgement receipt na ibinigay or pinasa ang OBP, mga kababayan, na November at December 20. So doon pa lang magtataka na tayo. Ano yun? Nag-advance si Sara? Nagbigay ng pera? At meron pang isa dyan na nagtataka talaga ako. Tinanggap nila yung pera na 125 million. Tapos, nakapag-disbursement kaagad sila ng 7, kung di ako nagkakamali, 7 lugar sa Pilipinas na magkakaiba, Luzon, Visayas, Mindanao. Halimbawa, ngayon na-disburse yung pera, ngayon nila na-withdraw yung pera. Tapos, within that day lang din or tomorrow, 7 na magkakaibang lugar, mga kababayan, na i-disburse kaagad nila yung pera. Luzon, Visayas, Mindanao yan Sabi nga ng mga kongresista natin, kahit may eroplano ka, hindi mo matatapos yung 7 na yan na makapag-disburse ka ng ganyang kalaking pera sa iba-ibang napakalalayong lugar kahit naka-eroplano ka. Oh. Yung Chippy McDonald's, hindi ko na hindi nag-ring ng bell yung tenga ko diyan Hindi ko nakita. Pero tama lang mga kababayan ang isang leader natin, kagaya ni Speaker Martin Romualdez, huwag kayong matakot sa mga Duterte. Kung ikaw nga sinabihan ng tambalos-los bakit ka magpapatakot dito sa isang babae na nakita naman natin ang daming irregularities, ang daming kalokohan. 'Di ba? Palagay ko mga kababayan, doon sa isang pinakita ko sa inyo na video, na kung saan po ipinakita doon yung usapan sa convo sa Messenger or doon galing sa GC nila, yung confidential funds, mukhang minumonopolyo po nitong si Edward Paharda. Ang ginagawa niya ay inilalagay sa bank account ng mga empleyado na nang sa ganun ay hindi po matrace, mga ka-GPnatics. Mukhang ganun ang ginagawa nila. Iba pa po yung envelope. So, syempre, kung may bangko or bank account yung isang empleyado na lalagyan ng pera, imposible na hindi ito bibigyan. May envelope din sigurado yan. Oh.
Sabi ni Ma'am Alin Arsena, si San Goku sila sir, nagte-teleport, di ba? Mga kababayan, ano yan? Meron silang portal. Mga ano ba to? Mga engkanto na may portal. Papasok dito pag biglang nandun na sa isang lugar. Pag di-disbursement ng pera. Di ba, Clay? Oh. Sabi ni Sir Leo, si Digong ba merong ganyang batas na ginawa na katulad ng 13-month pay? Walang ayuda na pansamantala lang, hindi panghabang panahon. Pinabayaan pa ang mga magsasaka natin unlike kay PBBM now. Exactly. Sabi nila wala daw ginawa si PBBM. Oh, yung mga bashers dyan, mga panauhing pantanga, pakinggan nyo to ha. Dito na lang sa usapang Mary Jane Veloso. Di ba sabi ni Digong, patayin nyo na yan. Bitayin nyo na. Doon pa lang ipinakita na wala siyang patient, wala siyang pagmamahal sa kanyang kababayan. Diba? Ano pa mga ka-GP Natics? Yung mga ginawa ni Digong. Yung mga magsasaka, nagawa niya ba yon? Sabi niya walang nagawa si PBBM. Di ba ang ginawa ni PBBM yung mga magsasaka natin? Binayaran niya po yung mga utang sa land bank ng mga magsasaka. Nang sa ganoon, sila po ay hindi manghina. Nang sila po ay maengganyo na magtrabaho pa ng magtrabaho. Nagawa ba yan ni Digonyo? Wala. Diba? Oh. Sabagay, maraming nagawa si Digonyo. Pagpatay, 30,000. Oh. Ano pa? Yung mga pulis, mga kababayan, pag hindi nila kaalyado, hindi sumunod sa kanila, gagawa nila ng kwento. Meron pa nga ako nakita yung pulis na pinagbintangan tungkol dun sa isang Koreano, si Ji Ik-ju. Naku, lalabas na yan sa Quadcom, mga kababayan. Lalabas na yung issue na yan na gusto nilang palabasin yung mga pulis na gusto nung ipapatay daw di umano ni Bato de la Rosa. Oh. Sabi ni Emmy mga Lindan, ang mahal ni Digong, yung mga drug lords Chinese ang may hirap pinapatay niya. Diba? Che! Ano ba to? Chi o che? Snub ako? Hindi oh. Shoutout po sa inyo, Che ah. Hindi naman ako snub. Kayo naman talaga oh. Talagang tinitingnan ko lang kung related yung inyong mga comment doon sa sinasabi ko. At kung minsan, hindi po lumalabas dito yung comment ninyo. Kaya medyo doblehin nyo ng konti para makita ko, ha? Elenila Ursula, patay si Calbodon, Sir JP. Kaya nga po eh. Ha? Huwag kayo magalit sa akin, kayo naman oh. Hindi kasi magkaiba tayo ng screen. Kapag dyan sa inyo nakikita ninyo kumpleto yung mga comments, dito sa akin napipilter na po ni YouTube. Inaalis dito yung mga nagmumura, hindi na lumalabas dito sa akin. 'Di ba? Kaya nga gumagamit pa ako ng extra monitor para makita ko yung iba. Pero may mga nakakaligtas pa rin. 'Di ba? Mahina po yung sound ko. Totoo ba? Yun lang mga ka-GP. Di ba? Orlando Esperanza, hindi imposible na maibigay sa kinauukulan ng perang nakalaan. Maski sa magkakalayong lugar, bossing, dahil Darna yung naghahatid. Yun lang. Darna yung naghahatid. Sabi ko nga kanina eh, matindi. Mukhang nga may portal to mga to. Pagpasok dito, nandun na kagad sa ibang ibayo eh. Di ba? Oh. Ikaw naman siya, guest of honor ko si Mr. Romualdez. Okay? Oh. Sabi ni ni Tita Alex, no? Tita ko na to eh. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, may bashers. So, may bashers na yan. David Domingo, bakit late ng acknowledgement receipt? Halatang magastos na bago ang mga resibo. Hindi, kaya nga mga kababayan eh, ang problema nila, yung mga acknowledgement receipt, sobra-sobra pa. Dahil siguro sa pagmamadali nila,
na makapagpasa ng mga resibo just to justify their expenses. Kung ano-ano na lang yung mga binagawa na pangalan, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, tapos yung mga pangalan diyan, parehong pangalan. Tapos iba yung perma, yung signature. Mga kababayan, ang kulit nga eh. Talagang sabi ko minadali ito. Tapos sobra-sobra kung titingnan mo 512 million, 612.5 million, kung yung susumahin mo yung acknowledgement receipt, sobra-sobra na. 'Di ba? Oh. Anyway, mga kababayan Tita Karks, pasend naman nung live mo mamaya para alam nila na diyan na sila pupunta. Yung live mo mamaya ang puntahan natin. Mga kababayan, ayan na naman. Nawawala ako. Elmer Nabio, yang si Duterte Bato at go to jail. Antayin na lang natin, malapit na yan. Ako. Si Ma'am Margie Espino dito hindi lumipat sa hindi lumipat sa YouTube. Jeploy Manyeha, present lakay. Del Nabiliar, Jenny Gilaco, Al Vargas Burilla, Judy Batan, Angie Asuncion, Pilitas Manibog, shoutout po sa inyo mga ka-GP Natics. At sa lahat ng mga hindi ko po nabate pagpasensya nyo na maraming salamat po muli mga kababayan. At least meron tayong mga leader na naninindigan. Kagaya po ni Speaker Martin Romualdez, hindi niya pinababayaan ang kanyang pinsan, ang ating Pangulo na patuloy na nagmamahal. Mga kababayan, hindi po totoo yung nasimulan daw ng ibang mga nagdaang Pangulo, hindi tinutuloy ng ating Pangulo. Mali po yan kasi yung LRT po na ngayon ay very functioning na. Diba? Hanggang Cavite. Talaga naman, ang galing pa yan kay Pinoy. Pero ipinagpatuloy at napakabilis pagdating po kay Digong. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Guys, mga kababayan 9:30 in the evening, may live po si Tita Lea. Nandyan po sa inyong comment section. So punta na lang po kayo dyan at pakisupport nyo rin mga kababayan. Roy Ann, shoutout sa'yo. David Junior Prado, shoutout mga kababayan. Okay, ako po ay magpapaalam na at may gagawin lamang po. Maraming salamat at magandang gabi po muli sa inyong lahat.